Kamakailan lamang po ay inilabas ng PyCore team ang isang update na matagal nang hinihintay ng maraming community members. Ang suporta para sa Linux operating system. Ito ay hindi lamang simpleng dagdag sa feature dahil nakikita ito ng marami bilang isang game changer para sa buong ecosystem ni Pi. At sa parehong panahon, ang Pi token ay nakapag-recover din matapos ang kanyang matinding pagbagsak. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang bagong update na inilabas ng Pi Network. Yan, inannounce po ng PyCore team na bukod po sa Windows at saka Mac, maaari na pong gumana ang PyNode sa Linux. Ang hakbang na ito ay itinuturing na malaking tulong para sa mga developers at open source contributors na masanay gumamit ng Linux environment. Bago pa man ito, marami pong developers ang gumagamit ng custom builds para makasabay sa Pi infrastructure. Pero ngayon, mayroon na po silang standardized Linux Node software na siyang magpapabilis ng maintenance, updates, at saka magbibigay ng mas consistent na network. Kaya sa market impact, ang pagbubukas po ng Linux ay nagdaragdag ng flexibility para sa developers na posibleng magdala ng mas maraming projects at saka applications sa ecosystem. Kapag lumago ang bilang ng dApps at integrations sa loob ng Pi Network, maaari pong tumaas ang tiwala ng community na makikita rin sa demand ng Pi token. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng Linux support? Alam naman natin na si Linux ay matagal nang ginagamit ng mga tech-savvy at saka open source developers sa buong mundo. Kapag binuksan po ni Pi Network ang kanyang pinto para sa mga Linux users, pinapakita niya na handa po niyang yakapin ang mas decentralized na approach. Mas maraming tao ang makakalahok or makakasali sa pag-develop ng mga nodes at mas lalakas po ang backbone ng buong network. Kaya sa market impact, bagamat hindi direktang konektado ang Linux nodes sa mining rewards, ang mas mataas na participation mula sa mga developers ay nagbibigay po ng signal na lumalawak ang adoption. Ito po ay posibleng magbigay ng positive sentiment sa presyo ni Pi token sa mid to long term. Ano naman po ang kasunod na upgrade para kay Pi Network? Yan, bukod po sa Linux support, nakatakda ring mag-upgrade ang buong ecosystem mula po sa version 19 papuntang version 23. Ayon po sa PyCore team, ito ang pinaka-ambisyosong upgrade nila hanggang ngayon. Inspirado po ito mula sa Stellar at layunin po nitong dagdagan ang functionality at mas maayusin po ang control layers ng protocol. Kaya sa market impact, kapag naging successful po ang transition papuntang version 23, posibleng dumami ang use cases ni Pi Network. Mas marami pong developers at partners ang magiging interesado. At ito ay maaari pong magbunga ng mas malaking adoption na pwede pong magpalakas ng value ni Pi token. Ano naman po or paano naman po gagawin ang rollout ng bagong update? Yan, ang upgrade ay hindi po agad-agad ilalabas ng sabay. Magsisimula po ito sa testnet 1 ngayong linggo kung saan maaring magkaroon ng minor outages. Pagkatapos ay susunod po ang testnet 2 at ang mainnet rollout sa mga darating na linggo. Posible ring magkaroon ng panandaliang abala sa ilang centralized exchanges habang ina-adjust ang kanilang sistema para sa bagong protocol. Sa market impact, bagamat posibleng magkaroon po ng short outages, ang ganitong stage rollout ay nakakatulong po para hindi magkaroon ng malalaking disruptions. Ito po ay nagpapakita na mas maingat ang approach ng Pi Network para mapanatili ang tiwala ng community at mga exchanges. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa KYC at saka
community concerns. Ayan. Isinama rin ng PICOR team sa upgrade ang ilang solusyon para sa matagal ng issue ng KYC. Marami pong community members ang matagal nang naghihintay ng malinaw na proseso tungkol dito. Gayunpaman, may ilan pa ring nagdududa kung magiging sapat ang mga pagbabago. Kaya sa market impact, kapag naging mas maayos at mabilis ang KYC process, posible pong madagdagan ang mga active users na magpatatag dito sa network. Ngunit kung mabigo po ito, maaari itong magdulot ng negative sentiment na siyang makakaapekto sa presyo ni PI token. Ngayon ay paano naman po nag-react ang PI token sa balitang ito? Habang karamihan po ng altcoins ay nasa pula o red nitong nakarang linggo, si PI token po ay nakapag-recover ng higit 5% at kasalukuyang naglalaro sa mga presyong 0.37. Ito po ay magandang senyales dahil noong August 26, bumagsak po siya sa all-time low na 0.33. Ibig pong sabihin ay nakabawi na siya ng halos 10% mula sa kanyang pinakamababang presyo. Kaya sa market impact, ang pagbawi or pagbangon ng presyo ni PI ay nagpapakita na may tiwala pa rin ang community at mga investors. Gayunpaman, kailangan ding mag-ingat dahil may paparating na malaking token unlock dito po sa nalalapit na September 2 at saka September 6. Yan, September 2, bukas na po yan. Ang ganitong unlock events ay kadalasang nagdudulot ng dagdag na selling pressure. Ngayon ay ano po ang aasahan natin sa paparating na token unlocks? Yan, sa September 2 at saka September 6, malaki po ang bilang ng PI tokens na mailalabas sa circulation. Kapag nangyari ito, maaari pong dumami ang mga holders na magbenta para makakuha ng profit or kita na pwede pong magdulot ng short-term price drop. Pero pagkatapos po ng dalawang unlocking dates na ito, bababa na ang pressure sa market ayon po sa ilang analyst. Sa market impact, kapag natapos na ang mga unlocks, posibleng mas gumaan ang galaw ng presyo ni PI at magbukas ng bagong oportunidad para sa mas matibay na rally. Pero sa short term, kailangan pa ring mag-ingat ang mga traders. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin, ang paglabas po ng Linux support at ang nalalapit na upgrade papuntang version 23 ay malinaw na senyales na seryoso po ang PI Network na palakasin ang kanyang ecosystem. Ang mga developers po ay magkakaroon ng mas malaking papel sa pagbuo ng mas decentralized na backbone ng network. At ito po ay magbibigay ng mas magandang foundation para sa future adoption. Ang PI token naman ay nagpapakita po ng recovery na nagbibigay ng pag-asa sa mga holders. Pero dapat po nating bantayan ang token unlocks sa ngayon pong unang bahagi ng September dahil maaari po itong magpababa ng presyo. Sa kabuuan, ang mga updates na ito ay magandang hakbang tungo sa mas matured na ecosystem ng PI Network. Sa tingin ko, kung magtatagumpay po ang upgrade at maging smooth ang transition, mas lalo pang lalakas po ang position ni PI Network bilang isang project na may potensyal na makipagsabayan sa mas malalaking crypto sa market. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.